Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, martial law, plan B ng Marcos admin kung di gagana ang Chacha. Lupit nito, guys. Oo, plan B pala yun, ha? Plan B. Plan B yung mangyayari. Bali, isasagawa ang martial law kung hindi gagana yung Chacha. Oh my God, you eating my nerve. Pwedeng totoo yan. Pwede talaga. Hindi pwede. Talagang pwedeng, ano ba? Ano, malalaglag ng istan ko. Talagang mangyayari to kung sakali. Oo. Leching Chacha na. Hindi, ito yung Chacha na yan, pabor ako dyan. Ulitin ko, ilang beses ko na to inulit. Pabor ako dyan kung sakali man na si BP Sara na ho yung presidente. Pero ngayon, naku po. Ngayon, naku po. Isa pa. Ngayon, naku po. Naku po. Wag na. See, no, na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po, sasalig ang batas at dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno, no? Kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Naku po. Ang China sa Pilipinas. Naku So po. ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas ay meron panlulusob. Pero alam niyo, nakakatawa rito, matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo? Oo nga, totoo naman. Totoo naman. Ang tagal na nito eh. Ang tagal na nga talagang inaano ng China yan. Bakit sa Duterte na lang? Nakakabobo yan, lalo na yung mga dugyot vlogger dyan. Konting kibot, Duterte, China. Konting kibot, Duterte, China. Nasilaw sa pera, nabudol. Kung paano, lalong-lalo to si Coach Janet, si Maring Janet. Akala mo kung sinong matalino itong hayop na to. Laki-laki naman ang ilong mo. Tanginang yan magbabasa ng artikulo. English yung babasahan, itatagalog lang. Yun na yun. Hayaan nyo si Rango, nirarayuman na yun. Pang short video lang yun. Hindi ko babanatan na dito sa full video. Sa short video na lang yun. Hanggang dun lang yung capacity ng utak nun. Pang short video. Hindi siya pwede sa pang ganito, pang live. Hindi pwede. Pang short video lang. Si Maring Jared, tingnan nyo, pansinin nyo. Lahat babasahin. Hindi pala lahat. Yung iba nga lalaktawan eh. Basahin, tapos itatagalog. Ayun na yun, tapos tatawanan. Basta siya. So ganito po yan sa Tagalog. Na si Sidigong, ay nagtasilaw sa pera. Yun na yun, tapos tatawa. Yun na yun. Yun na yung pinaka-punchline nun. Diba? Munta nga, diba? Bobo. Tatagalugin lang yung English tas tatawanan. Tapos yung babasahin na article against to Duterte. Bobo. Kung hindi naman against to Duterte, maghanap ng article na iiwasan yung para sa totoong explanation dun sa pinaka article. Ang babasahin lang yung pwedeng makakuha siya ng idea na pangbanat sa mga Duterte. Ako tingnan nyo kung gaano siya kabobo. Suntukan na lang kaya tayo. High blood mo ako eh. High blood. Naghamon ng suntukan.
Ano na kasi itong hype na bayot na to? Hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law. Well, alam mo kasi mga partners, importante itong mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat Naku po. nang wala ng mandato sa taong bayan. Di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinaradong Senado kung saan naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, 20 taon. Etong tsa-tsa na to, kung sakali man po na maipasa to, mawawala din yan, promise. Na totoo, kung sakali man na mapatupad, pero wag naman sana mangyari. No, pero saglit lang yan. Kasi may isang tao na lalabas na para kukontrahin yan. Ito yan. Hanggang sa mapagtanto ng mga Pilipino na hindi talaga tama yan, lalo na natitirang sabihin na natin 5 million na dugyot supporters ng mga Marcos. Okay, 5 million ko lang kayo. Huwag kayo umasa dun sa 31 na yun. Hindi sa inyo yun, ha? Huwag kayong mga ogag dyan. Nanungkulan bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, yan nga po no? Parang may kumakanta ng sana'y maulit muli. Ayun. At mukha. Buwisit ka! Alam to si Atty. Rocky, may pag ganun pa no? Sana po. Sana maulit muli. Buwisit na si Atty. Rocky, komedyante din to no? Okay na sana, paniwalang-paniwala lang kami, sumundot ka pa Mauulit muli. So tayo po ay kinakailangan na magmatsyag at manindigan laban sa martial law. Pero talaga pong kakaiba yung ginamit na salita ng ating presidente. Dahil alam niyo talaga yung pinag-aawayan na matagal ang pinag-aawayan, pero ngayon lang nagsalita ang presidente na ina-annex na ng China ang ating teritoryo. At ang pag-annex po, Korean ang ibig Network, sabihin shoutout. meron ng panlusob, no? Paglusob ng isang Okay, pa-share ng dayuhang live bansa natin, sa matagal-tagal ating pa tayo, teritoryo. 3 hours So pa. martial law na nga ba? Well, tingin ko, ang sagot dyan ay nakasalalay kung magtatagumpay ang Kamara de Representante sa nais nilang pagbabago ng saligang batas, natatanggalan ng boses ang Senado. Alam niyo yung ginagawa nila na magpo-propose amendment sa Constitution na walang boses ang Senado para mo na rin pinadlock ang Senado na ginawa ni Marcos Sr. at binaliwala. At siyempre, ang ginawa ni Marcos Sr. matapos ang napakabang panahon ay di umano bumuo na isang batasang Jade, pambansa shoutout, na isang Jade. parliament na wala ng Senado. Any young Hindi ba pamilyar ang mga senaryos noon at senaryo ngayon? Bakit kaya ganito? Alam niyo ako, Alam nyo kasi, kasi ang tagal talagang nawala ng mga Marcos sa, itong mga Marcos, ang tagal kasi nawala talaga nito. No, kaya ngayon talagang pinupursige ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na siya maalis diyan sa pwesto na yan. Saka ito ba, 'di ba ito, alam ko kayo inaasahan nyo rin to, no? Na kapag nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging presidente, ay lilinisin niya ang pangalan na nakatatak sa ibang mga Pilipino na nakatatak na sila ay magnanakaw, mamamatay tao, no? Iyan ang akala natin na buburahin niya yan sa lahat ng mga Pilipino. Pero ang nangyari, yung mga tao na nang bastos, ng balahura sa kanila, lalong-lalo na yung mga dilawan, ayan pa yung mga kinakampihan niya ngayon. Ayan pa yung mga kasamahan niya. Akala natin, pag nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, lilinisin niya yung pangalan na ginawa na pinakalat sa kanila or pinangbalahura, pinangbastos sa kanila. Pero nangyari, walang niya. Nangyari? Yung mga totoong kaibigan na yung mga tinarantado niya. Tinarantado nila, lahat na sila. Tapos yung mga iniwan, yung mga pinagkatiwalaan, yung mga tao na nambalahura sa kanila.
Yes, nung botohan, sabi ko pag nanalo to si Bongbong Marcos, lilinisin niya yung pangalan na matagal nang sinusuka or dinuduraan ng mga Dilawan supporters. Tapos ngayon mababalitaan natin na kampi at ano sa kanya yung mga viewers, may mga Dilawan ay nakasuporta sa kanya. Ito naman, wala naman po tayong problema na sa suportahan ng mga Dilawan, Pinklawan, or anong pang kulay ng mga supporters na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pinupunto ko dito ay sana naman mas kampihan mo yung mga taong totoo sa iyo kaysa naman sa ginagamit ka lang. O sino yung totoong mga tao? Walang iba, mga Duterte. O sino yung mga gumagamit lang sa iyo? Alam nyo na kung sino. 'Di ba? Yun yung yun yung nasa isip natin dati. Pero tingnan mo ngayon, parang nabaliwala. Parang ganun pa rin yung mga Dilawan supporters kaya nakakapagsalita yan na mahal namin si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakikitaan nila na nakikinabang yung mga Dilawan sa gobyerno natin. Nakikinabang yung mga Pinklawan sa gobyerno natin. Kaya etong mga Dilawan, Pinklawan na to, kaya hindi to kumukontra kay Pangulong Bongbong Marcos kasi pinapakinabangan nila. Pero eto, paalala lang, Pangulong Bongbong Marcos, yung mga nakapaligid sa iyo, ayan yung nang wasak sa inyo dati. Tandaan nyo yan. Ayan yung mga tumarantado sa inyo. Nakakainis lang, no? Biruin mo sa hinahaba-haba ng panahon na inantay nila etong pagkakataon na to, no? Etong pagkakataon na to na maihalal or makaupo siya ulit sa ating gobyerno. Akala natin lininisin niya lahat ng mga pangit na ginawa ng mga Dilawan laban sa kanila. Pero ang nangyari, wala. Na ultimo nga lang na ipagtanggol niya yung tatay niya sa panggagago ng mga Dilawan, di natin marinig sa kanya. O kahit na wag niyo ipagtanggol yung mga Duterte, yung ginawa na lang sa inyo ng mga Dilawan, sana ma-realize niyo yun. Kaso pinapakinabangan kayo ng mga Dilawan. Nagtatana, ika nga ni Ben Barubal parang 3 na yung presidente natin. Kung hindi si Madam Lisa, si Tamba or si Marcos. O baka Dilawan na talaga ang presidente natin. Okay. Ako sa entablado ni PBBM dahil ang buong akala ko talaga bukod sa napakabait na tao nitong si PBBM ay talagang babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya. Dahil sabi nga ni Super Ate to the President, Tama ako sinabi sino ko. ba naman ang napakaswerte na binigyan pa ng pangalawang pagkakataon para iwasto ang mga nakalipas na pagkakamali. Pero imbis na iwasto, mukhang sana'y maulit muli ang mangyayari sa ating Dahil mo Harry Roque. Dahil ay inulit mo pa. Kunto sana, maulit-ulit. Dahil ay inulit pa. Hindi na lang kontento doon sa isa, inulit pa. Visit yan. Komedyante rin to si Harry Roque. sa ating kasaysayan. Tandaan niyo po yan, ha? Kapag ang dahilan ay paglulusob, dahilan po yan para magdeklara ng martial law, bagamat meron tayong safety measures na po pwedeng ma-review yung basehan para mag-martial law ng hudikatura at ng Kongreso, sino ba naman ang magkakaila na kontrolado nila ngayon ang mababang kapulungan? Ang problema, miski ang Senado ay independyente, anong magagawa nila kung matapos magkaroon ng martial law, ipadlock na ng Presidente ang Naku po. Senado, gaya ng ginawa ni Marcos Sr. Naku po. Sana wag po. Sana ako'y napapraning lamang. Pero bakit ngayon lang kasi lumabas yung ganyang mga salita? Na ang tagal na namang inaangkin ng China yan, mga islang yan. Oo. Pero hindi naman natin sinasabi na ina-annex. Kasi pag sinabi mong ina-annex, inaamin mong nawala na sa'yo. Yung nawala nga sa ating Scarborough Show sa panahon ni Noynoy Aquino, hanggang ngayon, di natin inaamin na wala na
officially, sinasabi natin, Totoo. atin pa rin yan dahil narariyan ang ating Coast Guard, narariyan ang ating mga mangingisda. Although ang katotohanan is yun nga, dahil sa ating pagtiwala na Amerika ay re-respect sa atin dahil sa Mutual Defense Treaty, nung hiningan natin ng tulong ang mga Amerikano, ang sagot nila, gagawa na lang kami ng kasunduan sa panig ng Pilipinas at ang China at yan ay patutupad. Ano yung kasunduan? Umalis pareho sa Scarborough Shoal. Naniwala naman tayo kay Uncle Sam. Dahilan para tayo umalis. Ano nangyari? Nanatili ang China. Lalong pinalala. Lalo niyang yunurakan ng pangalan nilang mga Marcos, Wale. Yun na nga yun na nga sinasabi ko Biruin mo sa dinami-daming mga presidente na duman, yung tatay niya nga lang, si Tatay Digong lang yun na lang, napakalaking utang na loob na nun Ang kaso, wala tayong magagawa Kaya nyo, tatakbo ako next year presidente. Hanggang ngayon. And that is how we lost Scarborough Shoal. So mga kaibigan kinakailangan manindigan dahil kung hindi po, pag talagang hindi Kala ko kakanta ka magtagumpay na ang naman. kanilang charter change, ang tingin ko, ang plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryo ang China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Pero attorney, offensive ho ba yung salita na yan para sa China din? At ito yung magiging provokasyon din tungkol din sa posibleng gera, pero hindi natin sanang inaasahan at hindi natin inihiling na maging hahantong tayo sa ganung sitwasyon. Baka tuwa-tuwa ang China Kasi pag sinabi ng presidente na ina-annex ang teritoryo, ibig sabihin nagtagumpay na ang China. Nakakabobo nga yun nung nakaraan. Kailan ko ba upload? Kanina nakaraan. Kahapon. Kanina ata. Sabi ni Maring Janet. Sabi niya, ayan, katulad niya ni Henry C. Pumunta dito yan, mahirap. Dito lang nagpayaman. Kasalanan pa rin ng Duterte yun. Bobo ka ba? Tayo na malamang na umalis na yung rito, hindi ituloy yung 5 trillion investment ba? Tama ba ako? Kung nagkakamali ako, comment nyo na lang dyan. Tapos naging 2.4 million pesos na lang, naging 5%. Paano hindi matutuloy yun? Tinitira ng gobyerno natin ng China. Tapos ang gustong pumasok na investor dito, Amerika. Talaga kahit ako hindi ako papayag. So sasabihin, mahal ni Duterte ang China. Hindi bobo. Kahit ikaw nga, napakinabangan mo yun nung panahon na yun doon tayo Jay, saan si Banat Bay? Hindi ko po alam Doon nakikinabang yung Pilipinas nung mga panahon na yun Malamang talagang papakisamahan ni Tatay Digong yun. Katulad lang. Napaka-basic lang na common sense naman yan, Maring Janet. Bakit si Marcos? Kamping-kampi din sa Amerika. Mahal na mahal niya ang Amerika. So ibig sabihin, binibenta ni Marcos ang Pilipinas sa Amerika, ganun ba? Boom! Tangna mo. So ibig sabihin si Marcos pala, ibig sabihin na nag-i-invest sa puro Amerika ang niya. Ibig sabihin binibenta na ni Marcos yung yung Pilipinas sa Amerika. Kakatakot pala yun. Kung ganyan pala ibig sabihin nyo lagi. Sa US, so ganun pala binibenta na pala tayo dito. Kung ganyan pala mindset nyo, di ibalik ko lang sa inyo yung hindi nag-iisip ng maigi ang gago. Puro kasi kabaklaan yung alam palapad na ng palapad yung ilong mo.